Hallelujah. Praise the Lord. Magandang gabi po, Sister Mercy. Magandang God gabi bless din you po, po. Pastor. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ay nag-aanyaya sa inyo sa programang muling ito ng Cheer Up the Word Works Program. Hindi po namin kayong kasama si Sister Lina sapagkat siya may mission sa anong lugar yan? Province? Cagayan po. Cagayan. Oo. Isang buwan o mahigit siya ron, conforme. No? Pero ina-expect po namin na mga July ay kasama na po natin siya. So praise the Lord. Sister Mercy, baka meron po kayo i-welcome. Welcome po sa lahat ng mga nanonood at nakikipag-isa na nakahandang makinig ng salita ng Diyos. Dito po sa programang Cheer Up the Word Works Program. Amen. So welcome din po sa mga ilang taga-abroad, no? Yung mga nasa Saudi dyan, hello, mga kaibigan, mga aking pong friends sa FB. Oo. Si Jerry, oo. Kaya friend ko yun sa FB. Hello, Brother Jerry. Pagpalain ka ng Panginoon. Salamat sa iyong mga pag-comment sa ating post. Maging sa Cheer Up, madalas manood dyan. Oo. Pagpalain ka ng Lord sa iyong lugar dyan. Sa Saudi, I think Saudi ka, no? Saudi. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Praise God. So, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, pwede po ba tayong mag-opening prayer, Sister Mercy? Praise God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito, O Diyos. At ikaw po, Panginoon, ang maluwalhati at madakila sa gagawing ito, O Lord God, sa gawaing ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gawaing ito, O Lord, na ikaw ang patuloy na maluwalhati, maparangalan ng bawat gagawin namin. Ang mga salita mo ang maitaas at hindi kami, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa pagkilos mo sa oras na ito at ang pagpalain mo po at maabot nawa ng pagpapala ng iyong kapangyarihan, ng iyong salita, ang mga taong nakikinig sa programang ito. Maabot sila ng kapangyarihan ng iyong salita, maabot sila ng iyong pagkilos sa pamamagitan ng iyong salita, ang bawat mga nakikinig, saan man dako sila naroroon, maging pagpapala ang programang ito sa kanilang lahat. Purihin ka, Panginoon, sabi nga po ng iyong salita, kung pagsusumakita naming unahin ang paghahari ng Diyos at ang iyong katwiran, ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa bawat buhay namin. Purihin ka, Panginoon, at marami pong salamat sa iyong kabutihan, sa kadakilaan mo, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, ikaw ang Diyos noon, Diyos ngayon, Diyos magpakailanman. Purihin ka, aming Ama, at maraming pong salamat sa katagumpayan ng gawaing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Kaibigan, hindi namin alam marahil kung ano ang kalagayan mo, no? Pero ito ang aming deklarasyon. Tanggapin mo ang himalang kailangan mo at makarating sa iyo ang katugunang para sa iyo in Jesus Christ's name. Hallelujah. Praise the Lord. Esther, pwede po ba tayo umawit? Samahan niyo po kami, no? Mahalaga po ang message ng awiting ito. Sige po. Ito po ay ating unawain, intindihin, at mag-operate ito sa inyong buhay, sa awitin pa lamang. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Ano po bang title natin awitin? Ano po? God on the mountain po. God on the mountain. Tama yun. Ang intindi ko dyan, God of the mountain. Diba? God on? On the mountain. Oo, kasi God of the mountain, Diyos ng bundok. Anong bundok? So tama yan. Ang Diyos Sa bundok. no? Tingnan natin ang lyrics, no? So, hallelujah. Sige, Sister Mercy. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've ever known. But things change when you're down in the valley.
Don't lose faith, for you're never alone. For the God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. You talk of faith when you're up on the mountain, but talk comes so easy when life's at its best. Now it's down in the valleys of trials and temptations. That's where your faith is really put you to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night. Hallelujah! Sa iyo po ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang pasasalamat. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Thank you, Sister Mercy. Doon pa lamang sa awiting ito ay mensahe na eh. No? Bababain ko lamang yung aking balahibo. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Ito po ay mensahe ng ating makikita. Ang Diyos po ay hindi nakabaase ang kanyang magagawa sa atin saang man lugar tayo naroon ng level ng ating buhay. Sabi nga doon sa awitin, kung ikaw man nasa bundok at tanaw mo lahat, well, ang daling makapagsabi ng praise the Lord. Maaluan eh. Pero paano pag nandun na ang nangyayari sa financial mo, sa physical mo, sa sitwasyon ng buhay mo, para kang nasa baba. Nasa baba ka. Kapatid, walang pagbabago. Yung Diyos na kasama mo nung ikay masaya, siya pa rin ang Diyos na kasama mo doon sa problemang yon at siya ang mag-aangat sa iyo. Hallelujah. Kaya po yung mga friend natin dyan, maging kayo po si Sister, i-mention kita, no? Pangalan to si Sister, ito si Lee, Jom Lee. Ito madalas, hello, magandang gabi sa iyo. Sabi mo rito, Lord, sana po magtuloy-tuloy na po. Hindi ko alam kung ano magtuloy-tuloy, pero alam kong may ginagawa, Lord, sa iyo. No? Pero lagi po natin tatandaan, no? Ano man ang kalagayan ng ating buhay, ang Diyos ay nananatiling tapat. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng biyaya, Diyos ng pagpapala. No? Hindi po siya magbabago. Kailangan lang nating maunawaan, malaman kung paano tayo lalakad, maninindigan, mag-iisip, magsasalita sa anumang sitwasyon ng buhay natin. Dapat hindi mababago ang ating magagandang sinasabi para sa ating buhay. Napaganda po nung awitin, no? The God of the day is also the God of the night. Kapag ikaw ay maganda ang kalagayan sa buhay, madaling magsabi, madaling maging masaya, no? Madali. Pero kapag nandun na tayo sa baba ng ating kalagayan sa buhay na tayo binabanatan ng mga problema na hindi naman ang Diyos ang nagpadala ng problema, no?
ito lang yung nagpapahiwatig na ang iyong pananampalataya ay napapatatag. Kasi dyan itetest eh. Ngayon, halimbawa, nakita mo, hindi tinitingnan ng Diyos kung hanggang saan ka, alam ng Diyos kung hanggang saan tayo. Ang tinetest ng Diyos ay yung ikaw mismo. So makikita mo na pagdating pala sa ganitong problema, hindi ko pala kaya pa. Amen? So kinakailangan mong magpakatatag dun sa level na yon. Amen? Kinakailangan mong dagdagan pa ang tiwala, ang salita ng Lord na sa ganun, manatili kang umaangat. Amen? Actually, sabi nga ng Lord, ito paborito ko po ito, Acts chapter 20, verse 32. Sister Mercy, pakibasa nga po. Ang aking pong gamit, King James, ang gamit po niya, Magandang Balita, Biblia, Tagalog, no? Mga gawa. Makikita po natin dyan sa Acts chapter 20, verse 32, ito po ang nakalagay dyan. Kaya po bang basahin, Sister Mercy? Sige po, pakibasa. Ito po ang sabi ni Paul sa mga kapatiran, ha? Pakisabi. At ngayon itinatagbilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. You see, ang Diyos, ang salita ng Lord, amen, ipinapakita dito ang kagandahang loob ng Diyos. Yes, maraming, lalo na sa Old Testament, maraming parang sumpa. Pero may dahilan eh. Pero ngayon po, na matapos ng magkatawang tao, ang Panginoong Hesus, namatay para sa ating lahat, nagtagumpay para sa ating lahat. Ang sabi nga niya, in this world, John 16:33, sa mundong ito, may kapighatian kayo sa pakikipag-isa sa akin, ngunit laksan ninyo in loob. Kasi napagtagumpayan ko na eh. Sabi ni Jesus. So napagtagumpayan na niya, at kaya sa panahong ito, nang siya umakit ng buhay na muli, umakit sa langit, matapos mamatay para sa ating lahat at umakit sa langit, ay naghahari naman ngayon ang pagkilos ng Holy Spirit kasama ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. At itong si Paul, nung paalis siya sa lugar na yon, sa Efeso actually yan, ang sabi niya, ngayon na itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita ng pagpapala. Sa salita niya na nagpapahayag ng kagandahang loob ng Diyos. Hindi niya itinagubilin sa anumang programa ng gobyerno o anuman. Amen? Ang sabi niya, dito ko kayo iiwan. Ito ang pakatandaan nyo. Ito ay kasi kaya ko kayo iniiwan sa Diyos, sa Kanya kayo magtiwala, at sa Kanyang salita na nagpapahagi ng Kanyang kabutihan, yun ang titingnan nyo, kabutihan ng Diyos. Kasi ito daw ay, pakituloy po ang basa. Siya ang tutuloy ko po pagkatapos po na. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. You see, ang salita ng Diyos at ang Diyos at ang kanyang salita, ito yung magpapatatag sa atin. Kailangan nating maging matatag. Kung meron man tayong nasa valley man tayo, nakita nating hirap ka, so balik ka sa Lord. Amen? Hindi ito yung panahon para magtampo. Hindi ito yung panahon para tumalikod sa Diyos. Ito yung panahon dapat lalo kang magbalik loob sa Lord. I mean, mas lalo pang tumingin sa Lord. Amen? At sa kanyang salita. Kasi ito yung magpapatatag sa iyo at magdadala sa iyo. Yung salita ng Lord, ang magdi-deliver kasi sa iyo habang pinananaligan mo ang salita ng Diyos, ina-apply mo sa buhay mo, yan yung magdi-deliver ng mga pagpapala. Ang linaw eh. Pakibasa po ulit. At ngayon, itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Okay? Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Sa lahat tayong tumanggap sa Panginoon, naging banal sa harapan ng dahil sa kabanalang binigay ng Panginoong Hesus sa atin, ito pong Diyos at ang kanyang salita na ating ia-apply sa ating buhay, na ating papanaligan, yan yung courier ba tawag doon? Taga-deliver. Oo yan yung nag-promote pa kami ha, sana naman. Okay. No? Magdi-deliver sa iyo ang Diyos na pinananaligan mo, yung salitang pinananaligan mo, yan yung, ito ang biyaya, ito ang pagpapala. Kaya anuman ang mangyari, huwag bibitaw sa Lord at sa kanyang salita. Wala nang iba. Wala nang iba. Wala nang iba. Ang salita niya, tingnan natin may sinabi ang Panginoon, may sinabi si Paul
I think Hebrew eh. Hebrew chapter 1, I think. May sinabi siya ron. Hallelujah. One verse. Hallelujah. Romans 1:17. Tingnan natin. Romans chapter 1. Verse 16. Pakibasa po, Sister Mercy. Hindi ko kinahihiya ang mabuting balita Yung salita ng Lord, ha? Okay? Tungkol kay Kristo. Okay? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Hallelujah. Sabi ni Paul, hindi ko kinahihiya ang salita ng Lord. Kasi ito yung kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, yan ang magagamit niya para makapagbigay sa iyo ng kaligtasan. Titingnan ko po yung Greek word niyan dito po sa aking Biblia. No? Dito po sa aking Biblia na King James, meron po ako rito na meron pong Greek word ang bawat salita. So, yan po ay sa Roma. Naka-download ka na ba ng ganun din, sister? Wala pa. Chapter 1, verse 16. Sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the gospel, the word of God, is the power of God unto salvation." Yung pong Greek word nung salvation na yon, sa talatang yon, ay soteria. Na ang ibig sabihin ay deliverance, preservation, safety, salvation. Deliverance from the molestation of enemies. Salvation at the present possession of all true Christian. Ibig sabihin, hindi lamang ito kaligtasan from impyerno papuntang langit. Yung daw salita ng Diyos ay kapangyarihan ng Diyos para magbigay sa iyo ng soteria. Magbigay sa iyo ng deliverance. Preservation, ma-preserve ka. Safety, malagay ka sa safety. Deliverance from the molestation of enemies. Ibig sabihin, ano mang gawa ni Satanas? Itong salita ng Diyos na ito, itong gospel of Christ, which is love. At marami pang salitang sinabi. Ito yung magliligtas sa iyo, magbibigay sa iyo ng soteria, ng deliverance, ng preservation, ng safety. Sa anumang gawa ng kalaban. Molestation, yung pagmumolestya ng kalaban sa iyo, ni Satanas, ang kanyang mga demonyo, aalisin ka ng Panginoon doon. Ito yung magliligtas sa iyo. Kaya wala pong dahilan para bumagsak tayo eh. Yes, may problem. Meron. At mabigat. Ang problema hindi simple. Kung ang problema may simple lang, ibig sabihin hindi ka nagagamit ng Diyos. Kasi hindi ka pinupuntiryan ni Satan. Naalala ko, sabi po ng salita ng Diyos Satan is roaring around like a roaring lion looking for someone to devour. Naghahanap si Satanas. Siya'y umuungol na parang leon, pero hindi siya leon. Ibig sabihin, bungal siya. Wala siyang kakayanang kumagat. Pero, naghahanap siya ng mga Kristiyanong masisila. Magugulpi niya, mapaparusahan niya ng gusto. Mabigat. Kaya nga sabi, be sober, be vigilant. Maging handa daw tayo at mapagbantay at huwag susuko. At para lamang tayo magtagumpay, kailangan natin ang Diyos at ang Kanyang salita. Amen? Hallelujah. So wala sa Diyos ang problema. Nasa atin ang paghahanda. Matagal na tayong inihanda ng Diyos. Ginawa na niya ang dapat gawin. Hallelujah. At ngayon ito yung time para humakbang ng may pananalig at pananampalataya. Kaibigan kapatid, financial man yan, mental man yan, hallelujah, spiritual, physical, ano man yan, na nasa
dinaranas mong hindi maganda ngayon, sinasabi ko sa iyo, hindi yan magtatagal. Dumating lang yan para umalis. Ngunit ang Diyos, ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. At ang sabi ng salita ng Diyos, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Maglalaho ang lahat ng problemang yan, mawawala, ngunit ang salita ko, ang sabi ni Jesus, hindi magmamaliw. Mananatili yan. So, kanino ka kakapit? Sa Diyos, sa kanya salita. Anong kalagayan mo ngayon? Hindi ko alam. Pero sa sigurado ko, tanggapin mo ang himalang kailangan mo at katugunan para sa iyong mga pangangailangan. Hallelujah! Kailangan nating manalig. Kinakailangan nating maging matatag. Kinakailangan nating huwag tumingin sa iba. Kaya nga ang sabi po ng salita ng Lord, looking unto Jesus, sa kanya tayo tumingin. Looking unto Jesus. Romans chapter, I think 12, kung di ako nagkakamali. Kung hindi man, looking unto Jesus, author and finisher of our faith. Tingnan ko po sa aking Biblia. Hebrew chapter 12, verse 2. Looking unto Jesus. Pakibasa po, Sister Mercy. Yun ang kabilin-bilinan ng salita ng Diyos. Hallelujah. Hebrew chapter 12. 2. Yun po natin ang Hebrew chapter 12. Simulan mo na sa verse 1. Okay po. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Okay. Ibig sabihin mo ka susuko. Mamaya, tingnan natin ha. So yung kasalanan na sinasabi dito, kaibigan kapatid, hindi basta kung anumang kasalanan nagagawa. Ito na yung kasalanang nagpapabagal sa atin. Alam mo po ba ang sabi ng Biblia? Anything not of faith is sin. Okay? Iwaksin natin ang anumang kakulangan ng pananampalataya. Hallelujah! Huwag ka muna nga alis dyan, Sister Mercy. Meron lamang po akong titingnan. Hallelujah! Sa aking Biblia sa cellphone, hallelujah. So, ayun, yung verse 2. Pero simulan niyo po ulit sa verse 1. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Anumang balakid. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great cloud of witnesses. Marami po tayong witness. Yan yung mga disipulo, mga... Hallelujah. Pero hindi po yun ang topic. Pero merong mga naka-witness sa atin. Hallelujah. Let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. Yun pong ibig sabihin doon. Anumang bigat, alisin natin sa ating buhay. At yung kasalanan nagpapabagal sa atin. Hindi ito yung pinag-usapan dito yung kasalanang mga ginagawang kasalanang tawag ng mundo. Okay? Para mas malino po, sister, pakiipitan nyo po ng inyong, itinupi. Punta po tayo sa Romans chapter 14, verse 23. Roma chapter 14, verse 23. Tingnan po natin ang salita ng Lord. Ito yung magpapatatag sa atin, magdi-deliver sa atin ng lahat ng biyaya ng Lord. We are now seeding you. We are now giving you the word sa ikatatatag mo, kaibigan, kapatid, at upang dumating ang kailangan mo. Huwag negative. Huwag ka mag-negative. Tawag doon, nega. We need this. Maging kami, we are applying this in our life. Dahil pag hindi, nakakahiya. Sister Mercy, Romans chapter 14, verse 23. Pakibasa po.
Ngunit ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay hinahatulan ng Diyos sapagkat hindi ayon sa kanyang pananalig ang kanyang ginagawa. Okay, actually, hindi naman pagkain na pinag-uusapan dito. Pero meron po ang gustong bigyan din. Yung letter B, 1, 2, go. Diretso po. Kasalanan ang anumang gawang hindi ayon sa pananalig. Anything not of faith is sin. Ano mang ginagawa mo na hindi naka-ayon sa pananalig ay kasalanan at pababagalin niya ang lakad ng buhay mo. Amen? Amen? So yun po yung mga sin na sinasabi doon, yung nagpapabagal sa atin, sa ating improvement bilang Kristiyano, ngayong kawalan ng pananampalataya, at yun ay kasalanan. Anything not of faith is sin. So, as a Christian, inutusan tayo ng Panginoon ng salita ng Diyos na walk by faith and not by sight. Lumakad tayo sa pananampalataya. Isang pagaling ang pananampalataya sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, mabuhay tayo sa kanyang salita. Let us do the Word of God. Let us believe the Word of God. Expect the truth of the Word of God. At alam natin galing sa Diyos yung pinadala ng Panginoon sa atin. Kaibigan kapatid, walang dahilan para bumagsak. Ang dami na pong patotoo dyan, maging sakit karamdaman o financial man. Your miracle is on their way. Hallelujah. But you need to stand firm. Kaya nga sabi, fight the good fight of faith. Hallelujah. So, paano natin gagawin yon? Balik na tayo dun sa Hebrew chapter 12 ba yun? Balik na po tayo ron. So, simulan nyo uli sa verse 1. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpakatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Hallelujah, hallelujah. Meron tayong takbuhin. Lahat tayo. Our life is forward and upward. Amen. Walang dahilan para tumigil. At paano gagawin yon? Hallelujah. 1, 2, go. Verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya. Hallelujah! Amen? Ituon natin sa Kanya. Bakit? Kasi siya yung may ginawa para sa atin eh. Amen? Siya yung nasugatan. Alam mo, tulad dito, ano ba si Jesus? Bakit ba kailangan? Oh? Sige, John 16:33, tingnan muna natin ito. John 16:33, praise God forevermore. Hallelujah. John chapter 16, verse 33. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Oh, kaibigan kapatid. Oh, hallelujah. You are about to experience the miracle of your life. But you need to fight the good fight of faith. You need the message. This is a word to you from God. Hallelujah. John 16:33. Sinabi ko ito sa inyo. Si Jesus po nagsasalita dito. May mga sinabi siya. At bakit daw? Ano daw? Dahilan. Pakiulit po. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Okay, number 1, kailangan natin ng salita niya. Sa kanyang salita, ito yung magdadala sa atin ng kapayapaan. Okay? No fear. Mr. Percy, no fear. Hindi ito dati sinasabi para paasahin ang ating sarili. This is the truth. This is the truth. Ito yung dapat nating gawin. Ang tanging gusto ni Satanas ay ibagsak ang iyong damdamin, ibagsak ang iyong pag-asa, ibagsak ang lahat sa iyo. Malungkot ka, pag nalungkot ka, wala ka ng pag-asa, wala ka ng magagawa, ang tingin mo, babagsak ka. Pero may mga sinabi si Jesus sa panahong yon, at hindi yun ang ating topic, pero gusto ko ipakita sa inyo na ang dahilan ng kanyang mga salita, amen? Ang dahilan ng kanyang mga sinasabi, ang dahilan ng kanyang mga salita ay upang sa pakikipag-isa sa kanya ay manatili tayong merong kapayapaan. Bakit? Titingnan natin, bakit? Again, kabiga kapatid, ang dala ng Panginoon, Jesus sa atin, ng Diyos. I believe in the Holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. I believe in the Holy Trinity, and these three are one. Okay? Hindi tatlo ang Diyos, but tatlong persona. Now, ang dala po ng Panginoon sa atin, hallelujah, ay kaayusan at kapayapaan at katagumpayan at marami pang magandang buhay para sa atin. Now, mayroon siyang sinabi, may mga sinabi siya. Ang dahilan ay upang sa inyong pakikipag-isa, nung nakipag-isa tayo kay Jesus, manatili tayong payapa. Amen? Manatili tayong payapa. Bakit? Kailangan nyo kapayapaan nyo kasi may sumunod siyang sinabi. Ano daw?
Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So kay Jesus ang tingin. Palapakan po natin ating Panginoon. Hallelujah! Ginawa na niya magtagumpay para dito. Yung tagumpay na yun, hindi para sa Kanya, kundi para sa atin, sa iyo. Na tumanggap kay Jesus. Kung di ka pa tumatanggap, mamaya tatanggap tayo. I-guide po namin kayo kung paano pagtanggap. Ngunit kaibigan, kapatid, tandaan mo to. May sinabi si Jesus sapagkat gusto niya naman natili kang payapa. Sinong gagawa nun? Ikaw. Ang kapayapaan, huwag mong hingin sa Panginoon. Ikaw, binigay niya sa atin yun. Sabi niya, bago siya umakyat sa langit, sabi niya, my peace I leave unto you. At ang kapayapaang ito ay hindi bigay ng mundo, kaya huwag mong bayaang nakawin ng mundo ito, dapat walang karapatan ng mundo rito, sapagkat si Jesus ang nagbigay ng kapayapaan sa atin. Ang sa atin ay kailangan nating panghawakan nito at mabuhay ng laging may payapa sa puso, sa isip, at sa ating mga sinasabi. Kailangan natin yon, kaibigan, kapatid. Gawin natin ang bagay na sinabi ng Diyos na gawin natin at expect natin ang mga bagay na sinabi ng Diyos na gagawin niya. Hallelujah. Ang sabi nga niya, kung tayo magpapasako sa Panginoon at sa Kanyang salita, ito ay magdi-deliver sa atin. So sa mundong ito ay may kapigatian, ngunit laksan mo loob. Bakit? Kasi nagtagumpay siya eh. Amen? Nagtagumpay siya. At alam mo ba, may isa pa. 1 Corinthians 10:13. Ano po sabi sa 1 Corinthians 10:13? Balik-balikan mo ito, kaibigan, kapatid, sa iyong pakikinig. Hallelujah. Hanggang sa ma-perfect mo. Glory to God by the power of the Holy Ghost. Ang dapat mong gawin. Aking mga friend at mga friend namin sa FB, please share this message. Hallelujah. Ano yung sabi ko? 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Tingnan natin kung ano sabi niya sa Tagalog, ha? Pero sigurado mayroong konting twist yan, yung Tagalog na yan. 1 Corinthians 10:13. Tingnan po natin. Again, ang gamit po niya magandang balita Biblia. Gamit ko po yung King James Version. Tingnan natin. Okay, makikita niyo po yan. Kasi, baka yan may mga guhit eh. Oo. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Stop. Ang ibig niya sabihin, lahat ng dumarating sa dinanas ng iba yan. Amen? Pag mo isiping, you are one in a million. Kasi normal na gawin, sabi nga ni Jesus, sa mundong ito, mayroon talagang kapigatian, may frustration, may trials, may testing, may problem. Yun eh, yun yung kapigatian na yun eh. Mamaya titingnan natin yung Greek word no? Meron. Pero laksan yung ikang loob nyo. Ngayon, pinapaalala dito sa 1 Corinthians 10:13, sabi ni Paul, tandaan natin si Paul ay kinausap ni Jesus. Siya lamang po, disipulong wala nung una. At siya ay nabuhay namatay at nabuhay na muli si Jesus bago siya naging disipulo. Kinausap siya ng Panginoon. Sa mismong Panginoong Jesus ang nagturo sa kanya. Ito ang sabi niya. Mga kapatid, wala pa ikang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ibig sabihin, huwag mong ikataranta kung ano mang problema dumating sa iyo. Marami nang dumaan dyan. Marami na. Kaya lang, bilang Kristiyano, bilang tumanggap kay Jesus, pakituloy po ang basa, simulan niyo po uli sa umpisa. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Ibig sabihin, hindi niya pinahintulot, na yung problema pinahintulot niya dahil kaya mo. No! Ang ibig sabihin niya, hindi siya papayag na hindi ka magiging matatag. Amen? Kasi nakalatag ng lahat ang dapat mong gawin eh. Ito nga, tinuturo po sa inyo. Hallelujah. Ang tanging dapat gawin na lang natin, Lord, guide me, dalhin mo sa akin ang mga mensaheng gusto mong madinig ko, bukod sa iyong pag-aaral. Hindi po ako nagyayabang, hindi kami nagyayabang, ngunit isa po ito sa mensaheng kailangan mo. Amen. This is not entertainment. This is the gospel. Hallelujah. This is not entertainment. Hindi ito yung pangiti-ngiti lamang. At kung ano-anong talinong pangmundo ang madidinig mo. Kapatid, kaibigan, binibigyan din ko to sapagkat napakahalaga. Napakahalaga. Napakahalaga
Grabe. Hindi po ipapahintulot ng Diyos na hindi ka magtatagumpay. Yun ang ibig sabihin dito. Hindi yung may problema siyang pinahintulot, may problemang hindi. No! Sapagkat ang Diyos ay hindi nanunukso. Amen? Pero anumang problema dumating sa iyo, ikaw, bilang tumanggap kay Jesus, hindi siya papayag na hindi ka magtatagumpay. Pero kailangan mong malaman ang dapat mong gawin. Hindi katalunan. Ang Diyos ay iyong kakampi. Amen? Kasi nagawa na nga ng Ama. Tingnan nyo ha. Romans chapter 8. Romans 8. Hallelujah. Romans 8. Salamat po sa inyong tulong, Sister Mercy. Kung wala ka, tsaka Sister Lina, paano yan? No? Na nagagamit ng Lord. Romans 8:32. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak. Pakiputol. Hindi pinagkait ng Ama ang sarili niyang anak, si Jesus. Okay? Pakiulit. Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Hallelujah. Tuloy. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang anak? Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Ibig sabihin, package deal yan eh. Nung tinanggap mo si Jesus, kasama na rin ng biyaya. Kung yung pinakamahalaga ay hindi niya ipinagkait, ano yung mas nasa baba pa? Why? Because God is for us and not against us. Sapagkat ang Diyos ay hindi natin kalaban. Ang Diyos ay panig sa atin. Verse 31. Romans 8, verse 31. Tingnan po natin. Ano ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Si Satanas lang ang gusto bumagsak tayo. Pero alam naman natin hindi siya magtatagumpay. Pero alam dapat natin, ang dapat nating tayuan. Ang Diyos ay panig sa atin. Hindi mo kalaban ng Diyos. Kahit kailan, anuman ang mangyari sa iyong buhay, anuman ang kasalanan, anuman ang nakaraan mo, ay pasto talaga. O sige, papatunayan ko sa iyo. Hindi mo kalaban ng Diyos. Ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. Ang Diyos ang tutulong sa iyo. Ang Diyos ang nagliligtas sa iyo. Kailangan mo lang manatiling nakakapit sa Kanya. Looking unto Jesus. Siya ang magdadala sa iyo. Siya ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Siya ang magbibigay sa iyo ng kaalis, anumang pinsala sa buhay. Tingnan nyo ha. Gano man ang nakalipas mo. Hallelujah. Isaiah chapter 53. Glory to Jesus. Isaiah chapter 53. Hallelujah. Kapitbahay po yan ni Jeremiah. Tingnan po natin, Isaiah chapter 53. Oh, glory to God. Praise the Lord. Verse 4. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat nagbata. Si Jesus. Ito'y propesiya. Nakikita to ni Isaiah noon. Ano mangyayari? Si Jesus daw tiniis ang hirap. Lahat ng hirap. Hallelujah. Bakit? Amen? Para wag mo nang ranasin. Iba-iba ang Diyos eh. Marahil, ito yung salita ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang kabutihang loob. Amen? Ito yung sinasabi kanina sa Acts chapter 20 verse 32. Come on, church. Hallelujah. Ibinahabiling ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kabutihang loob. Ito yun. Isa ito. Nakikita ito na Isaiah noon. Hoy, hindi pa nangyayari, ngunit nakikita na niya, pinakita ng Holy Spirit sa kanya. Tiniis ni Jesus ang lahat ng hirap na dapat tayo ang magbata. Kasi tayo yung nagkamali eh. Tayo, tao eh. Pero tiniis lahat. Nakikita niya yun, no? Hindi niya maipaliwanag sigurado eh, no? Pero yung nakikita niya, sinasabi niya, tiniis ni Jesus. At nangyari yun nung dumating si Jesus. Natupad yun. Kaya nga sabi ni Jesus, huwag ka ikang magulumihanan. Maging matatag ka, be of good cheer, for I have overcome the world. Nagtagumpay siya! Hallelujah! Ang Diyos ng sanlibutan nitong si Satanas, gusto tayong pahirapan, ngunit pinagtagumpayan ni Jesus yung para sa atin. Ang tanging kailangan natin ay manatili sa Lord at sa kanyang salita. Maintindihan natin ang totoo. At ito yung mga pinapahayag niya sa atin ngayon. Ilan lamang ito. Cheer up, kapatid. The word works. Amen. Tayo yung inaantay niya eh.
Ngayon, pag nakakita si Satanas ng ikay bagsak, ay talagang pababagsakin kanya ng husto. Pero God is the God on the mountain and sa valley, light, at sa darkness, nandun siya. Hallelujah! Amen? Huwag si Satanas, sitwasyon at anumang negative ang iyong paniwalaan. Paniwala mo ang Diyos at ang kanya salita. Ang sabi rito, pakiulit nga po. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Oo, tuloy. Akala natin ang dinanas ni parusa sa kanya ng Diyos. So, yung nakbako siya sa krus, yung kanyang pinahirapan siya, hindi naintindihan ng marami, pero lahat ng ginagawa niyang yun ay para sa atin. May awitin yan eh. Si Sister Mercy eh. Siguro sa susunod, tandaan mo Sister Mercy yung ating awitin. When He was on the cross, you and I are on His mind. Grabe yung awitin na yun. Nung si Kristo nasa krus, tayo ang nasa isip niya. Kahit hindi pa tayo pinapanganak. Hey! Hallelujah! No way to be defeated by Satan. Lahat ng yun, sabi niya, nakikita ni Isaiah, uy, nakita niya yung pinagtitiisan ni Jesus at nang ginawa nung siya'y nandito nga, bay, para sa atin yun. Sinasabi niya, tayo dapat, pero siya yung nandun. Bakit? In exchange, upang yung katagumpayan ay mapunta sa atin. Pakituloy po ang basa. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya'y nasugatan. Oo. Tapos? Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Oo. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinammo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga Nagsigaling tayong lahat, ang sabi niya. Lahat nakikita ni Isaiah yon. Sabi niya, manghang-mangha siya. Wala pang Jesus noon. Ang sabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao at tinawag ng pangalang Jesus. John chapter 1, verse 14. Hallelujah. Kaibigan, kapatid, marami pang pwedeng sabihin. Ngunit tandaan mo ito. Totoo ang Panginoon. Ikaw lang inaantay niya. Please, kaibigan, kapatid, tingnan natin sinabi ni Jesus. Be strong. Kita mo, iiwanan namin sa ito ang utos ng Diyos kay Joshua. Pero yun ay para sa lahat sa atin. Ano ang utos ng Diyos? Ang Diyos ang nag-command nito, ha? Joshua chapter 1. Nasa bandayang una. Nakatapos ng mga Deuteronomy, makikita natin. Numbers, Exodus, dikit-dikit na yan. Pagkatapos ng Leviticus, yan. Nakita na po natin. Bilang, okay. Sabi po ng Deuteronomy. Oo, magkapit-bahay sila eh. Tingnan mo to, kaibigan kapatid. Joshua chapter 1. Sinabi niya to kay Joshua. Sinabi niya to kay Joshua. Nung si Joshua na ang leader, alam niya, may mga haharapin si Joshua. Pero ang sabi niya, ito, Joshua chapter 1 verse simulan mo sa verse 6, Sister Mercy. Nga po. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Oo. Yun ang sabi niya, no? At yun is, hallelujah. Come on, church. Walang panamang anumang gusto ni Satanas. Ngunit meron tayong dapat panindigan. Yung kanyang salita, at ito ang sabi niya, utos ng Ama, magpakatatag ka. Magpakatatag ka. Magpakatatag ako. Magpakatatag, Sister Mercy. Magpakatatag tayo. At kailangan natin lakasan ng ating loob. At sinabi ni Jesus sa John chapter 16 verse 33, but be of good cheer. Ngunit lakasan mo yung loob. Di ba sabi niya, napagtagumpayan ko eh. May dahilan na mag-rejoice tayo. Because we are more than conqueror. Paliwanag ko sa iyo sa isang example ng more than conqueror, ha? Parang ganito sa mag-asawa. No? Yung lalaki ay lalaban sa isang paligsahan. Nag-ensayo siya ng gusto. Talagang sabihin na natin boxing. Talagang siya nag-ensayo ng gusto. Talagang trinain niya ang kanya sarili. Malaki ang perang mapapanalunan. So humarap siya. Ang misis niya nandun lang. Nandun lang, nanonood. Humarap siya sa laban. Ginawa niya lahat ng kanyang magagawa. Bagsak ang kalaban. Knock out. Conqueror siya, di ba?
Nagtagumpay siya. At yung malaking halaga, $1,000,000 ay tinanggap niya. Alam nyo ba, pag uwi ng bahay niyan? Kay misis yan. Yung misis niya, more than conqueror. Siya ang conqueror, ngunit more than conqueror. Mahigit pa. Hindi lumaban yung misis niya, ngunit more than conqueror. We are more than conqueror through Christ. Amen? Si Jesus ang lumaban, tayong nakinabang. We are more than conqueror para sa atin. Amen? Marami, sister. Marami, brother. Amen? Madami. Sabi niya, balik tayo. Ano po yung binabasa niyo? Verse 6. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pananakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Kasi gagawin siya. Lahat tayo mayroong mission sa buhay. Amen? Verse 7. Ngunit dapat kang magpakatatag at magpakatapang. Okay. Ngayon, inulit siya ng Panginoon. At eto na, mas matindi. Sa verse 9. Ano sabi sa verse 9? Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Alalahanin mo lagi. Ang alam mo po sabi ng King James, eto Have not I commanded you? Have I not commanded? Hindi ba inutusan kita? Di ba sinabi ko sa iyo? Amen? Have I not commanded thee? Question mark Have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whichever thou goest. Pakbasa sa Tagalog. Alalahanin mo lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, at sa iyo saan ka man pumunta. Ang sabi ng salita ng Diyos, God will never leave us nor forsake us. Amen. Si Jesus ay hindi nagbabago noon nga't magpakailanman. Ang Ama hindi nagbabago. He's the same. Sabi niya, I am the God. I change not. I am the God. I change not. Hindi sila nagbabago. Nagbabago man ang sitwasyon, ngunit hindi. But we need to be matatag. Atin yun. Kapatid, walang dahilan para magtampo. Walang dahilan para manlupaypay. Walang dahilan para anuman ang kalagayan. Sister Jomily. Walang dahilan. Dumadaan lang lahat ng yan. Alam mo kaya paulit-ulit, may mga tao kasi, kahit sa Biblia, ilang taon, ang tagal na panahon, pinahihirapan sila. Hindi dahil ginusto ng Diyos yon, kundi dahil their lack of knowledge. Hindi nila alam ang gagawin. Hindi, pastor, ginawa ko na lahat na alam kong dapat gawin. Yung alam mo, pero yung salita ng Diyos, maaaring hindi mo pa alam at sinasabi sa ngayon, ito ang gawin mo. Amen? And you will experience victory. Yes, may pagsubok. In this world, we shall have tribulation, we shall have trials, shall have testing. Amen? But be of good cheer. Amen, kapatid? Hallelujah. Ngunit para ito po ay tunay na mag-operate sa inyo, kailangan mo po si Jesus. Amen? Kailangan po natin ang ating Panginoong Kristo. At tingnan po natin, ang sasabihin ni Sister Mercy bago tayo i-lead niya sa pagtanggap sa ating Panginoon. Magkikita-kita pa po tayo sa mga susunod pang programa ng Cheer Up the World Works. Sa ngayon, hanggang dito po muna. Pero kailangan mong tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Sister Mercy, may sasabihin ka po. Sabi po sa John chapter 15 verse 5, Ako ang puno ng ubas at kayo ang sanga, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Yes. Dahil hindi mapapakilos ang Diyos kung tayo ay walang pananampalataya. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon, Yes. at mananalig ka na siya ay namatay at muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Hallelujah. Pahayag chapter 3 verse 20, ang sabi ng Panginoon, narito ako nakatayo sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pintuan ng kanyang puso, ako ay papasok sa kanyang buhay at magkasalo kaming kakain. Hallelujah. Mula doon ay maghahari ang kapayapaan, katagumpayan, kaayusan, at kagalingan Woo! sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah.
Makiisa po tayo sa panalangin ng pagtanggap para po sa kaligtasan. Hallelujah. Ito pong i-guide sa atin ay napakahalaga. Bigkasin mo ito. After Sister Mercy, sasabayan po natin. Matapos po niyang ipanalangin, ay idadalangin po natin galing sa ating puso. Ito po yung panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Kristo. Tayo po yung magsiyuko, magsipikit. Hallelujah. Sige po. Panginoong Hesukristo, Panginoong Kristo, sa oras pong ito, sa oras pong ito, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay, ang aking buhay. Para sa iyo, Panginoon. para sa iyo. Yes, Lord. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Panginoon. bilang aking Panginoon. Nananalig po ako Nananalig po ako at nananampalataya at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, na ikaw, Panginoong Kristo, ay namatay para sa akin. ay namatay para sa akin. At sa ikatatlong araw, At sa ikatatlong araw, ikay nabuhay muli. ikay nabuhay muli. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po sa kapayapaan, salamat po sa kapayapaan, sa kaayusan, sa kaayusan, sa katagumpayan sa katagumpayan na mga tatamasahin ko. na mga tatamasahin ko. Matapos kitang tanggapin, Matapos Panginoong kitang Jesus, tanggapin, Panginoong Jesus, nagpapasalamat po ako nagpapasalamat po ako sa buhay na walang sa hanggan. buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang maging anak ng sa Diyos. karapatang maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, Panginoong Kristo, ikaw na po ang maghari sa akin. ikaw na po ang maghari sa akin. Amen. Amen. Congratulations, kaibigan kapatid. Hallelujah. Ang dalangin namin na magkaroon ka ng local church na atinan mo. Huwag kang makakalimot na makinig kada mag-e-air po ang Cheer Up the World Works program. Para ikaw ay laging may notification ng programang ito. Paki-like po, nakalagay diyan sa screen. Paki-like po at follow no ang The Life Giving Spirit Church FB page. At kada linggo, meron po kaming gawain. Hallelujah! Makikita mo diyan, manonotify ka no kung maglalike at magpa-follow sa FB page ng The Life Giving Spirit Church. Hallelujah! Nagsisimula po kami ng mga 9 every Sunday, natatapos po kami ng mga 11 or past 11, no? At kasamahan mo kami sa pagpupuri sa Lord. Minsan tuturo po namin yan. Ang pagpupuri sa Lord ay isang paraan para magtagumpay din tayo, no? Sa ating buhay. Isa po yung paraan ng pagpupuri sa Lord. So, every Sunday, tulad sa Sunday na darating, subaybayan mo, panuorin mo sa FB page, live po yan ng The Life Giving Spirit Church. At makasama ka namin kung ikay nasa tahanan, makasama ka namin online, naka-online po yon. Hallelujah. At sa pagpupuri sa Lord hanggang sa pag-aaral ng kanyang buhay at banal na salita. At doon magkaroon ka ng pagkakataon na makibahagi rin sa naisin ng Panginoon. Kung ikaw naman ay may oras at malapit ka lamang sa Floodway, nandun lamang po kami sa Block 27, Creekside, no? Ng Taytay Floodway, Genesis ba yun, no? So, nandun lamang po. Nasa pababa po ang daan. Wala pangalan sa labas, ngunit sinisigurado ko po siya, igagay ka ng Holy Spirit. Kung gusto mong puntahan, igagay ka niya para makarating doon. Makasama ka namin sa gawaing live, no? Ng The Life Giving Spirit Church sa pagpupuri sa Lord. At maging itong Cheer Up the World Works, nais namin na manatili ka, kaibigan kapatid, na sumusubaybay. Ito naman ay magkakaroon din ng notification sa iyong FB kung ito po ay naka-air. Hallelujah, katulad ngayon. So please share sa mga kakilala mo na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, na walang church na nadadaluhan, walang nadidinig na salita ng Lord. Ito, inaalok namin sa iyo sa pangalan ng Panginoon Kristo and by the power of the Holy Ghost, by the blessing of the Father, you will receive your miracle. At mapupuri mo at maluluwalhati ng ating dakilang Diyos. Paano? Dito na lang po muna. And we say, bye-bye, God loves you, and cheer up! The Word works. Bye-bye!